Nag-aaksaya ka ng oras. Saan ka na ba? Ako si Xiaoji, kuya. Hindi na ako makapaghintay. Bilisan mo, ipadala mo na ang mga bagay. Pagkatapos ay umalis ka na. Huwag kang makaharang sa paningin ko. Halika. Tagay. Pagpalain kayo na magkasama. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Parang usok, pansamantalang kalituhan lang. Nandito pa rin ako sa puso niya. Basta makinig lang ako. Maaga o huli, makikita rin niya ang kabutihan ko. Gian. Dalhin mo na ang mga bagay. Dito sa akin. Kung hindi, huwag mong asahan na makikisalamuha pa ako sa iyo sa buhay na ito. Inaral ko siya ng 3 taon. Pero ayaw niyang seryosong makipag-ugnayan sa akin. Ako. Sobrang sama ng loob ko. Liu Ruyan. Xiaoji. Ako. Ako si Jian. Nakalipat ako sa isang nobela. Yung naloko hanggang mamatay, ng mga kamag-anak, yung lalaking nagmamahal ng sobra. Naku, nakakahiya. Talagang nakakahiya. 3 taon na parang tanga. Tapos namatay pa. Sa daan para sa mga hayop na iyon, na nagbigay ng regalo. Anti-tanga na sistema. 1,020.8 matagumpay na nakabin. 1,322.0. Kumpletuhin ang misyon ng pagbabalik. Agad na makakakuha ng pananaw, sining ng laban, at mga gantimpala ng bilyon-bilyong yaman. Kumpletuhin ang lahat ng misyon para makabalik sa totoong mundo. Kasulukuyang progreso ng gawain. Walang porsyento. Mahal kong maliit, kung hindi ka pa darating, si Xiao Jiji ay aalis na. Huwag mo na akong haharapin sa buhay na ito. Paalam, mabuting tao. Liu Ruyan. Dumaan ako dito. Hindi para magpakatanga, kundi para maghiganti. Paganahin ang pangunahing misyon. Mangyaring pumili. Pumili ng isa. Maghatid ng set kay Liu Ruyan. Nina-insulto si Xiaoji. Gantimpala sa walang kapantay na kapal ng mukha. 1,972. 2,273.0 progreso ng misyon 2,273.6. Dagdagan ng 10% 2,575.2. 3,383.8 pagpipilian 3,201.6. Insulto kay Liu Ruyan 3,828. Insulto kay Liu Ruyan. Gantimpalang gintong paningin. Ang paningin ay makakakita ng lahat. Makilala ang totoo at peke. Tumaas ang progreso ng misyon ng 5%. Tama na, Liu Ruyan. Ikaw ay isang napakagandang babae. Binabati ang host sa pagtapos ng misyon 1,183.2. Na-activate na ang gintong pangitain 2,111.2. Nakuha ang advanced na martial arts na panimula. Tumaas ang antas ng misyon ng 10%. Paalam na sa pagiging alipin. Malakas na hampas. Gusto mong makipaghiwalay sa akin. Para makasama kayong dalawa, nang walang takot at may dignidad. Mahal na mahal. Hintayin mo ako. Ikaw. Bakit naglakas loob ka na makipag-usap sa akin ng ganyan? Siyan, may nangyari ba sa kanya na nagdulot ng stress? Nabaliw na. Nabaliw. Ayos lang yan. Isang taong walang silbi na gusto pang makasama ka. Gusto na bang mamatay? Parang ayaw na niyang mabuhay. Sige na. Huwag nang magalit. Hindi siya darating. Ayos lang. Sa oras na yon, diretso na lang tayo. Mas masaya pa nga. Sana ako rin. Yun lang. Kung hindi naman, kayo dalawa, uminom kayo ng sabay na alak. Ang tamis. Diyos ko, napakaganda. Sayang talaga. Sayang at hindi nakarating si Jian. Kung hindi sana, makikita pa rin natin ang magandang palabas. Hindi ko talaga maisip. Si Jai yun. Kasama si Jake Xiaoji. Kung hihalikan siya sa harap niya, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Susubukan ko. Pagdating ng oras, lalapit siya. Kailangan pang lumuhod.
para humingi ng tawad kay Ruyan. Kapatid na Xiaoji. Ngayon ay bumalik ka na sa bansa. Susunod, kailangan mong umunlad sa Jiangsheng, di ba? Si Jian ang mabait na tao. Bagaman, medyo walang silbi. Pero siya naman ang pangulo ng G Corporation. Tungkol sa usapin ng kasal na ito. Huwag kang mag-alala. Kapatid na si Yuyan, di magtatagal. Kailangan na niyang umalis sa pamilya G. Yung presidente, di na pwedeng maging pangulo. Ganun ba? Sige, tawagan mo siya ngayon. At ipaalam mo sa kanya na kailangan niyang bumalik at bawiin ang kasal. Para pangharap tayong mang-insulto sa kanya. Ayos, may katwiran. Jian. Binabantayan kita. Sa loob ng 5 minuto. Lumapit ka na. Pirmahan mo ang kasunduan sa pag-urong ng kasal. Sa akin. Ang cute mo talaga. Si Jian. Hahayaang tumawag muli sa akin. Nabaliw na ba siya? Tingnan mo, babalik ako. Paano ko siya aayusin? Titingnan ko siya. Hindi ko lang siya kayang bitawan. Kuya Xiaoji, huwag kang mag-alala. Kahit na hindi siya makipaghiwalay sa akin. Ako rin ay iyong tao. Parang usok. Basta't nasa puso mo ako. Sapat na iyon. Kuya Xiaoji. Ang unang halik niya, pero pinananatili ko pa rin para sa iyo. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Liu Ruyan. Ang tamis. Ay, ikaw Liu Ruyan. Kung dumating ako ng mas huli, baka nakasiping ka na sa kanya. Sino ka ba? Si Ruyan at Xiaoji. Ngunit tunay na nagmamahalan. Ano ka ba? Jian. May mukha ka pang lumapit. Nasaan ang gusto ko? May mukha ka pang magtanong sa akin. Ako ang iyong kasintahang lalaki. Nagsusuot ka pa ng salamin sa akin. At mayroon ka pa. Xiaoji. Jian. Ang tanga mo. Kuya Xiaoji. Huwag kang magalit. Aalisin ko na siya ngayon. Ngayon, umupo ka agad ng nakaluhod. Humingi ng tawad kay Xiaoji. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Magsabi ka na kay Xiaoji. King. Jan, nababaliw ka na ba? Gusto mo bang magalit? Okay ka lang ba? Binigyan ka ba ng mukha? Sobrang lakas mong mangahas na sumuntok sa akin. Palagi niyang sinusunod ang lahat ng sinasabi ko. Noong nag-aaral pa tayo, matindi siyang nagkakagusto sa akin. Paano ka makakagawa niyan sa akin? Noon, itinuturing kitang kayamanan. Ngayon, itinuturing mo akong basura. Sasabihin ko sa'yo. Hindi ka karapat-dapat. Kung ako lang ang matapang nalalabas, si Ruyan siguradong mapapaluha sa akin. Sa sobrang emosyon, iaalay ko ang sarili ko sa kanya. Hinala mo pa na may lakas kang manakit kay Ruyan. Makikipaglaban ako sa'yo. Jian, huminahon ka. Huminahon ka. Tawagin mo na ang gwardiya. Binabati ang host sa pagkumpleto ng misyon. Nakuha ang advance na martial arts. 10 suntok sa isang beses. Kuya Xiaoji, magtiis ka sandali. Dadaling kita sa ospital. Gusto mo pang tumawag? Kanina, ang yabang-yabang niya. Hayaan mo siyang masaktan ng kaunti. Siya ang nagdulot ng gulo. Paalisin mo siya agad. Itong si Ji Fixu. Hindi siya nagkulang sa paglikha ng problema para sa akin. Kasama pa ang sekretarya sa pagsasabuatan laban sa akin. Sa orihinal na teksto, ang may-ari ay pinilit niyang tumalon sa ilog. Ikaw, huwag kang lumapit. Jian, ano ang balak mo? Ano ang gusto mong gawin? Gusto ko lang mangolekta ng interes. Huwag niyo na akong manakawan pa. Talagang baliw si Jian. Kuya Xiaoji, ipapadala na kita sa ospital ngayon. Kahit mamatay si Jian.
Maabot ko ang panahon na papatayin kita. Itong si Jixi Yaoshen. Dahil sa mabait akong kausap, hindi na ako nakaligtas sa mga utos. Jixi Yaoran, kunin mo sa akin ang isang damit. Bakit naman? Tatay. Jian. Kneel down ka sa harap ko. Itong lolo, palaging pabor kay Jibo. Pagkatapos ay gumawa pa siya ng fake na paternity test. Ngayon, gusto lang akong paalisin sa bahay. Nanghihingi ng paumanhin, walang kwenta. Hindi ka ba? Hindi mo ako kilala bilang anak mo. Bakit ako pa ang kailangang yumuko? At ikaw pa ang may lakas ng loob magsabi. Si Fixu ay nagreklamo sa akin. Sabi niya, na binugbog mo siya at ang mga kaibigan niya. Dahil sa utang nila sa'yo. Dahil karapat-dapat lang nilang mapalo. Ikaw na walang konsensya. Si Fixu ay kapatid mo. Ang tatay mo ay nakatatanda mo. Naglalakas ka ng loob na magsalita ng ganyan. Sa bahay na ito, wala nang puwang para sa'yo. Noon, mabait ako. Laging nagtiis. Talaga bang iniisip ninyo na madali akong bulihin? Ngayon, sasabihin ko sa inyo. Mula ngayon, walang sinuman ang makakapagpahirap sa akin. Ayos, ayos, ayos. Ikaw, anak na Suel. Tingnan mo, hindi kita papayagang mabuhay ngayon. Tatay, ikaw. Nanay, bakit naglakas loob kang ibalik sa akin? Hindi ba't lagi mo akong kinaiinisan? Akala mo hindi ako tunay na anak mo. Kaya gusto mong paalisin ako sa pamilya ng G. Para makuha ni Jibo ang lahat ng karapatan. Inheriting your company. Paano ka nakikipag-usap sa mga nakatatanda? May karapatang tawaging sarili mong nakatatanda. Nasulyapan mo man lang ba ako ng seryoso? Pagsusulit ni Jibo. Malapit nang magsimula ang pagsusuri sa politika, di ba? Kung magpapakasaya ka pa at gagawin mo ulit yun, ilalantad ko ang pagtutol mo sa buwis. Pangungurakot. Sama-sama tayo. Magsasama-sama sa kapahamakan. Ikaw. Paano mo nalaman? Iyon, tatay. Huwag na kayong magalit. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Kuya. Ikaw. Kung gusto mong saktan, saktan mo ako. Pwede mo rin akong batikusin. Pero, huwag kang magalit kay Itay. Sabay din. Huwag mong ipagpaliban ang aking pagsusuri sa politika. Maraming mga green tea na babae na nakita na. Ngunit ito ang unang pagkakataon na makakita ng green tea na lalaki. Na ganito ka mababa. Jian, tingnan mo ang kapatid mo. Kung sana ay may kalahating pag-unawa katulad niya. Mas nakahinga na ako ng maluwag. Sige na. Umupo muna tayong lahat. Kapag ang pamilya ay nagkakaisa, lahat ay magiging maayos. Kung may problema, umupo tayo. Pag-usapan natin ng mabuti. Huwag nating sayangin ang oras. Ang pagsusulit sa gobyerno ng kapatid mo. Nag-trigger ng pangunahing misyon. Pumili ka. Pumili. Pumayag sa ama. At humingi ng paumanhin sa pamilya. Gantimpalang mahina na titulo. Kalagayan ng misyon. Dagdagan ng 10%. Pumili ng bibig. Turuan si Jibo ng leksyon. Ihahayag ang kanyang pagkukunwari. Gantimpalang 5 milyon. Tumaas ng 5% ang progreso ng misyon. Sa wakas, handa na silang dagdagan ang progreso ko. Hindi maliit ang 5 milyon. Siyempre, ang pera ay lakas ng loob ng lalaki. Jibo, lumapit ka at masahihin mo ang paa ko. Tapos na ang usaping ito. Kung hindi, tungkol sa pagkuha mo ng trabaho sa gobyerno. Alam mo na, bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Halika na. Tatay. Hindi. Bakit kayo nandito pa? Pumasok na kayo sa loob. Gusto kong makipag-usap sa kanya ng mag-isa. Ikaw. Ikaw. Tatay at nanay, tulungan niyo ako. Kung muling mangahas kang magsalita, ibubulgar ko ang sa test report at ang mga kalokohan ng sekretarya ng tatay. Lahat ay ilalabas. Tingnan natin kung paano ka pa mananatili dito sa bahay. Maliit na bata, sabihin mo, nasaan ang ulat ng pagsusuri? Bro, anong sinasabi mo? Ako, hindi ko alam. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang nasa tiyan mo, na pinipigilan mong ilabas. Yung matandang si Deng nalilito. Pero ako, hindi nalilito. Hindi, kapatid. Ako,
Ako ang iyong nakababatang kapatid. Paano kita masasaktan? Kung magpapakaawa ka pa rin. Mag-ingat ka sa akin. Magtatama pa ako sa'yo. Paano niya nalaman ang mga bagay na iyan? Hindi pwede. Hindi pwedeng aminin. Kung malaman ito ng tatay, sira na ako. Mukhang gusto ni Laudeng. Yung sekretarya niya, Kayong mag-ama, talagang magkasundo, Kung malaman niya ito, baka putulin ka niya. Yung pangatlong paa. Para mapagbigyan mo ako, gumawa ka ng peking ulat. Hindi ba't para lang mapalayas ako? Sa pamilya ni G, hindi. Wala akong ganong intensyon. Wala talaga akong ganong pakay. Talaga ba? Kung muling manghuli ka ng aso, ilalabas ko lahat ng mga bagay tungkol sa'yo. Lahat ng sikreto mo. Tingnan natin kung makakapasa kang formal na pagsusulit. Ipapadala kita sa kulungan. Ibigay mo ang totoong report. Sabihin mo sa mga magulang mo ang tungkol sa bagay na ito. Ipaliwanag ng maayos. Naiintindihan mo na ba? Naiintindihan. Gian. Maghintay ka lang dyan. Sa bandang huli, palalayasin ka sa bahay na ito. Binabati kita, host, natapos mo na ang misyon. Gantimpala, 500,000 piso. Tumaas ang progreso ng gawain ng 5%. Ginoong Gu. Ito ang opisina ni Ginoong G. Hindi ka pwedeng mag-imbestiga dito. Tumahimik ka. Ikaw, isang sekretarya, nakikialam sa akin. Wala si Ginoong G. Hindi mo pwedeng gawin yan. Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Assistant Xiao. Saang departamento siya? Jai. Siya si Secretary Gu. Habang wala ka, pumasok siya dito ng pilit. At sinabi pa niya. Sa hinaharap ang posisyong ito, ay tiyak na magiging kanya. Ito ang paboritong alaga ni Ji Feixui na may puting mukha. Isang estranghero na ganito ang kayabangan. Ngunit talagang bobo ang may akda. Isa-isa. Silang lahat ay mahilig sa malambot na buhay. Jian. Malapit ka nang umalis mula sa pamilya G. Mas mabuti pang iwanan mo na lang ang opisina na ito sa akin. Ikaw, isang maliit na sekretarya. Anong karapatan mong umupo sa aking opisina? Jian, naglakas ka ng loob na makipag-away sa akin. Maghintay ka lang. Sasabihin ko ito kay Ate Fixu. Maghintay ka lang at umalis ka na. Ginoong Jai. Sekretaryo Gu, inagaw pa niya ang mga bagay mo. Pinigil ko siya. Sinasaway pa niya ako. Tumahimik ka na. Isa lang namang isang sirang assistant ng si. Anong meron dyan? Tumahimik ka na. Umalis ka na. Huwag mo nang ulitin pa na sabihin ko ulit. Ikaw. Hintayin mo. Ginoong Jai. Talaga namang, napakahusay mo. Talaga. Pumunta ako. Talagang may talento ang sekretarya na ito. Bakit hindi mo pinapansin? Ang ganitong kagandang babae, kailangan pang humalik kay Liruyan. Talagang mababa. Ginoong Jai, huwag kang ganyan. Baka may makakita. Ano nang ikinakatakot? Hindi mo ba gusto yung ginawa ko kanina? Ang galing ni Ginoong G. Siyempre, humahanga si Xiao Shuang sa iyo. Ano bang nagmamadali? Sabihin mo na. Ano ang gusto mo? Ginoong Jai. Matagal na kitang sinusundan. Gusto ko ring umangat. Basta't gusto mo. Si Xiao Shuang, handang gawin ang lahat. Tiyak na para sa posisyon. Pero itong katawan niya, talagang may kakayahan. Kaya nga, depende kung magagawa mong mapasaya ako. Siguradong makakatiyak si Jaezong. Si Xiao Shuang ay tiyak na magpapasaya sa'yo. Fixu. Gufan. Anong nangyayari sa'yo? Yung lalaking si Jan, nagmamalaki siyang manakit sa akin. Sa harap ng iba. Ano? Si Jian, talagang akala niya ay espesyal siya. Fixu, kailangan mo akong tulungan na parusahan. Yang si Jian.
Tara, pupunta tayo sa kanya ngayon. Hindi ko akalain na ganito kalakas si Assistant Xiao. Kung hindi dahil sa magandang kondisyon ko, hindi ako makakalabas ngayon. Ginoong Jai, nasiyahan po ba kayo? Gusto mo bang subukan ulit? Wag na, wag na. Ganito, tulungan mo akong ayusin ang isang bagay. Yung si Gufan, siguradong pupunta kay Jifexu para magreklamo. Yung babaeng yun walang isip. Kailan kaya siya manggugulo? Ginoong Jai, yung si Gufan, tuwing pupunta siya, binubuksan niya ang drawer mo. At kinuha pa ang dalawang mamahaling relo mo. Ganun ba? Mukhang, lagi na siyang nakikisawsaw Ganyan nga. Tulungan mo akong pumunta sa monitoring room. I-adjust ang video. Mag-iwan ng ebidensya. CJ. Gian. Ikaw, hayop ka. Naglakas loob kang mangbuli kay Sekretarya Gu. Agad kang humingi ng tawad. Fixu. Huwag kang magalit. Dahil sa akin kay Ginoong G. Kayo ay magkapatid. Huwag sanang masira ang magandang samahan. Sobrang green tea na lalaki. Na-activate ang pangunahing misyon. Mangyaring pumili. Pumili ng isa. Humingi ng tawad kay Gufan at Chief Fixu. Isang pares ng bakal na tuhod. Dagdagan ang progreso ng misyon ng 10%. Pumili ng dalawa. Magbitiw kay Gufan. Gantimpala, pinakamataas na kasanayan ng hacker. Nagsisimula. Tumaas ang progreso ng gawain ng 5%. Saktong-sakto. Hindi ko gusto ang taong ito. Humingi ng tawad. CJ. Gufan. Gian. Anong ginagawa mo? Binabalaan kita. Agad kang papaalisin sa pamilya ni G. Anong pinapakita mo sa harap ko? Hindi pa nagbigay ng pahayag ang matandang Deng. Ngunit nagmamadali na siya. Mukhang si Gufan ito, ang nag-udyok sa kanya. Fixu. Ang sinasabi mo ba? Ginoong Jai. Mapapalabas na siya sa pamilya G. Ang malakas na CP ng G. Matatanggal na sa posisyon. J. Fixu. Tapos na ba ang mga walang kwentang usapan? Ngayon, dapat na bang pag-usapan? Yung tungkol sa mga nawala kong bagay. Gufan, di ba? Kaninang umaga, sa opisina ko. May kinuha ka ba, na kahit anong bagay? Mas maganda kung maibibigay mo na agad. Ginoong Jai, parang inaakusahan mo na ako. Paano ko naman mahahawakan? Yung mga bagay mo. Gian, anong sinasabi mong kalokohan? Si Gufan, pero ang matalino. Paano naman niya mahuhutot ang gamit mo? Ang taas ng pinag-aralan niya, pero hindi ibig sabihin niyan mataas na rin ang kalidad niya. At saka, bakit siya pupunta sa opisina ko kung walang dahilan? Para magpasaya lang. Ginoong Jai, ang mga bagay na inatas mo sa akin, ay naayos na. Assistant Xiao, dumating ka sa tamang oras. Nandoon ka rin noon. Gufan, talaga bang may ninakaw? Kakaabot ko lang kaninang umaga. Nakita ko si Ginoong Gu na nag-aayos ng mga bagay. Kaya't pinigilan ko siya. At pagkatapos, dumating na po kayo, Ginoong G. Assistant Xiao, huwag mo akong akusahan ng hindi totoo. Hindi ako nagnakaw ng kahit ano. Akusasyon. Paano nga ba ipaliwanag ang video na ito? Fixu. Talagang hindi ako nang umutang ng kahit ano. Ako'y nandito lang para tingnan kung dumating si President J. Wala naman akong hinawakan na kahit ano. Wala akong hinawakan. At yung mga relo na ito, nakalusaw lang ito ng sarili. Gian, huwag kang magbintang ng walang katotohanan. Kami ni Gufan, paano namin magagawa na magnakaw ng gamit mo? Huwag kang magganito. Nagsasalita ka ng kasinungalingan. Kagawaran ng seguridad, pumunta ka kay Gufan. Sa workstation ni Sekretaryo Gu. Tingnan kung mayroong anumang bagay. CJ, talagang gusto kong tingnan kung ano ang mahanap. Huwag kang matakot, Gufan. Ginoong Jai, ang mga bagay na ito ay natagpuan sa workstation ni Ginoong Gu at Gian Gu na sekretarya. Ngayon, kumpleto na ang mga saksi at ebidensya. Mayroon ka pa bang nais sabihin? Hindi ako nagnakaw. Hindi ako nagnakaw.
Hindi ko kinuha ang mga bagay. Talagang hindi ko kinuha ang mga bagay. Ako, hindi ko rin alam kung paano ito. Nasa aking lugar. Wala ka nang dapat sabihin. Pumunta ka na lang kay Uncle Hat at ipaliwanag. It fix you. Hindi ako nagnakaw. Talagang hindi ako nagnakaw. Ako ay inakusahan ng hindi totoo. Dalhin siya. Tara. It fix you. Bantayan mo siya. Sa wakas, nakuha na itong batang ito. Naitulak na siya. Kung sino man ang makipag-away sa akin sa hinaharap, papapatayin ko siya. Binabati kita, host, natapos mo na ang misyon. Nakuha mo ang kakayahan sa hacking. Pangunahing antas. Kakayahan sa hacking. Di ba't maganda iyon? Yung matandang iyon, ay talagang hindi ako gusto. Anumang oras at saan man, maaaring saktan ako. Talagang marunong maglaro itong matandang ito. Sa ganitong paraan, ang kanyang ebidensya, nasa kamay ko na ang lahat. Kaya mula ngayon, maaari ko na siyang kontrolin ng husto. Bakit? Ayaw mong makipag-usap sa akin. Gian, sobrang labis na ang ginawa mo. Hindi sinasadya ni Xiaobo iyon. Ikaw na, tumahimik ka nga. Sumama ka sa akin sa opisina. Sumama ka sa akin sa opisina. Ginoong Jai. Ginoong Jai. Ginoong Jai. Ano ang iniisip mo? Pipilitin akong bumaba sa pwesto ng chairman. Masisangkot ka. Ginoong Jai. Nagkakamali ka. Hindi ko ito iniisip. Dahil tumutulong ka sa akin. Nasa iisang bangka tayo. Gusto nating magkaroon ng magandang buhay. Kailangan mong maging tapat sa akin. Huwag kang magpanggap na matalino. Kung hindi, wala akong pakialam na itulak ka sa bangka. Pangulo, sumpa ko. Wala na akong ibang isipin para sa inyo. Tapat akong magiging sa inyo. Kaya tulungan mo akong tingnan ito. Impormasyon tungkol sa pamilya Liu. Sige lang. Suriin mo rin si Xiaoji. Nagawa na. May gantimpala. CJ, boss. Pumunta ka sa opisina ko. Na-activate ang pangunahing misyon. Pumili ka na. Pumili. Humalik kay Jiting Singh at humingi ng tawad. Aminin ang iyong pagkakamali at humingi ng kapatawaran. Makamit ang titulong makabagong anak na masunurin. Dagdagan ng 0% sa antas ng misyon. Piliin ang ikalawa. Gamitin ang ebidensya para kontrahin si Jiting Singh. Nakakuha ng antas ng gitnang advance na sining ng laban. Dagdag na 5% sa antas ng misyon. Walang malasakit na ama, walang utang na loob na anak. Mahigpit na ama, hindi marunong. Sadyang malakas na suntok. Tamang-tama, gamitin ang pagkakataong ito. Para turuan si Lauding ng mabuti. Walang maayos na pag-upo. Sabihin mo ng direkta. Ulat ng pagsusuri ng relasyon ng magulang at anak. Sa wakas, alam mo na ako ang iyong tunay na anak. Si Xiaobo. Humingi na siya ng tawad sa akin. Ngunit sobra na ang ginawa mo. Siya ay iyong tunay na kapatid na lalaki. Ako naman, naiintindihan ko na. Kahit na mabigo si Xiaobo sa pagsusulit sa gobyerno, may lugar pa rin siya sa Deji Group. Sa posisyon niya. Kahit kailan ko pwedeng palitan. Ako, palitan lang. Matandang tao. Sobrang paborito mo pa rin siya. Bakit hindi tayo mag-ayos ng mga utang? Ikaw. May relasyon kay Lilan. At natulog ka pa sa asawa ng shareholder.
Anong sinasabi mo? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Makikita mo na lang sa mga litrato. Itong mga larawan na ito. Kung mapunta sa mga shareholder. Huhulaan mo ba? Kung gagawin nilang bawiin ang balat mo ng buhay. Siyempre naman, kung magiging tapat ka lang. Bilang shareholder mo, hindi nila pakikialaman ang ginagawa ko. Maaari kong garantiyahan na ang mga larawang ito ay hindi mapupunta sa kanilang mga kamay. Itong batang ito, kailan naging ganito ka maabilidad? Kumain ng gamot at magpahinga ng mabuti. Iwanan mo ang paghihiganti sa amin. Si Yaoji siya. Ayos lang ba siya? Sabi ng doktor, kailangan niya ng panahon para magpahinga. Sumpeng si Jian. Kung hindi dahil sa isang sipa na iyon, nakuha ko na sana si Liu Ruyan. Kailangan kong ipakita kay Jian. Magbabayad ng halaga. Sige na, sige na. Magpahinga ka muna. Kami na ang bahala sa paghihiganti. Tama nga, bumalik na ang ate ko. Nandyan ang ate ko. Tingin ko kay Jian, gaano pa kayo katagal magmamalaki? Dito na ako bumabati sa pagbabalik ko. Gago. Jian, inuutusan kita. Agad na yumuko. Humingi ng tawad kina Jibo at sa nanay ko. Ako. Humingi ka ng tawad sa kanila. May sakit ka ba sa isip? Walang hiya. Ate ako sayo. Mukhang nagiging pasaway ka lately. Jibo, ibigay mo sa akin ang panghampas. Sige na, ate. Kinglan, sa panahon na wala ka sa bahay, Jian, talagang nagmamalaki siya. Ngayon, kailangan mong disiplinahin siya ng mabuti. Latigo. Tapos ka na. Galit na galit ang ate, tiyak na may mangyayari. Kneel down ka sa akin. Ji Kinglan. Sa panlabas, mukhang malinis at kaakit-akit. Sa likod, isa siyang baliw. Madali lang siyang magalit at pinapalo ako ng pangsampal. Pinapapakan pa akong maglinis ng kanyang mga paa. Mag-serve ng tsaa. Ngunit ang orihinal na may-ari ay hindi makapangahas na sumuway sa kanya. Naka-activate ang pangunahing misyon. Pakiusap, gumawa ng desisyon ang host. Pumili ng isa. Tanggapin ang paghampas ni Ji Kinglan. Lumuhod at humingi ng awa. Kumuha ng antas Diyos na kasanayan, Iron Tortoise Shell. Tumaas ang progreso ng misyon ng 10%. Pumili ng dalawa. Seryosong atake kay Ji Kinglan. Pukawin ang pagkababae sa kanyang puso. Kumuha ng pandinig sa paligid. Makarinig ng lahat ng ingay. Makinig sa puso ng iba. Tumaas ang progreso ng misyon ng 5%. Kailangan mong lumuhod. Ikaw rin ang lumuhod para sa akin. Jian, naghahanap ka ng kapahamakan. Ek. Ngayon, subukan mo. Ang lakas ng pangalawang kapatid. Jian, naging baliktad ka na. Ikaw, siraulong pervert. Pinayagan kitang saktan ako. Pinayagan kitang painumin ako ng tubig mula sa mga paa. Pinayagan kitang tapakan ang ulo ko. Bakit hindi man lang masakit? Parang ang sarap pa nga. Ako'y iyong. Nabaliw ang utak ko. Binabati kita, host, sa pag-activate ng AV sa puso ni Ji Kinglan. Lampas sa target ang nagawa niya. Na-activate ang super hearing. Gantimpalang cash na 5 milyon. Liruyan. Tawag siya ngayon. Ano ang ibibigay mo sa akin? Baka hindi na siya darating. Hindi, si Ruyan. Mahal na mahal ka ni Jian. Siguradong darating siya. Noong nakaraan. Baka dahil na-stress siya. Magbabago talaga ang ugali niya. Baka dumating siya mamaya. Baka umiyak pa siya ng malakas. Humihingi ng tawad sa'yo. Hindi ko siya papatawarin. Mamaya, tingnan ko kung paano ko siya husgahan. Noong nakaraang beses, pinahiya niya si Xiao Jije. Halos mabasag na nga sana ako kanina. Kailangan kong maghiganti sa kanya. Walang problema, parang usok lang. Sandali lang. Ako ang gagamitin kong pang-akit sa kanya. At pagkatapos, kapag sinimulan na niyang magkamali sa akin, si boss ang bahala. Ayusin mo siya ng maayos.
Jian. Sa wakas nandito ka na. Lumayo ka sa akin. Liu Ruyan. Bakit mo ako tinawag dito? Itong dalawang babae. Siguradong may masamang plano sa likod nila. Jian. Noong nakaraan, nasaktan mo si Kuya Xiaoji. Hindi pa kita nasisingil. Ruyan. Huwag ka nang magalit. Hindi ba't napagkasunduan natin na dapat ayusin ito ng mapayapa? Teka, nakalimutan ko na naman. Jian. Nagawa ko ang mali dati. Hindi ko dapat ikaw ay galitin. At hindi ko dapat banggitin ang tungkol sa pag-atras sa kasal. Jian. Siya ang nagpasadya na galitin ka noong nakaraan. Huwag mo na siyang galitin. Panggap. Gusto kong makita ang dalawang taong ito. Ano ang ginagawa? Mata ng pananaw. Tenga ng hangin. Buksan. Tama nga. Ang dalawang taong ito. Talagang walang mabuting intensyon. Tama nga. Itong dalawang tao. Talagang walang mabuting intensyon. Labas tayo. Paluin natin yung batang yun. Tapos itali siya. Kumuha ng maraming litrato. Ipadala mo siya online. Para siya'y mapahiya at mawala ng reputasyon. Bakit ka pa nag-aalangan? Umupo ka na. Ruin. Hindi ba't nag-imbak ka ng magandang alak? Ihanda mo na ito. Ayos. Jian. Yung nangyari noong nakaraan ay isang aksidente. Nakalimutan mo na ba? Para sa lahat ng kaso, bigyan mo siya ng dagdag na gamot. Bakit ka tumatawa? Tumatawa ako dahil sa sobrang pag-iisip ng isang tao. Jian. Iniin ko ang isang baso para sa'yo. Sa mga nangyari noon, naiintindihan ko na lahat. Pero ikaw pa rin ang pinakamabuti sa akin. Jian. Ako rin ay iinumin ko ang isang baso para sa'yo. Nabalitaan ko, hindi ka tinanggal ni Emil. Jai, sa posisyon mo bilang presidente. Bakit siya nakangiti? May nabuking ba siya? Na-activate ang pangunahing misyon. Pumili ka. Unang pagpipilian. Inumin ang alak na may pampatulog. Nabihag at tinakot ng ibang tao. Sa huli, namatay sa lipunan. Nakuha ang antas ng Diyos. Walang takot sa kamatayan. Tumaas ang progreso ng misyon ng 20%. Pumili ng dalawa. Bumawi kay Liu Ruyan at Mukingking. Talunin si Baje. Nakuha ang universal na kasanayan sa pag-aayos. Tumaas ang progreso ng misyon ng 5%. Ang universal na kasanayan sa pag-aayos ay kayang ayusin ang lahat. Sa mga gawin ninyong dalawa, gusto ninyong saktan ako. Labas na kayo. Dahil nahuli na kayo. Hindi na kailangang magpanggap. Lumabas na kayong lahat. Lumabas na kayong lahat. Ilapag nyo ang mga gamit dyan. Kuya Gil, turuan mo siya ng maayos. Mga kasama, sirasakin niyo siya para sa akin. Ay naku. Bata. Naglakas ka ng loob na hawakan ang kapatid ko. Kailangan mong mamatay ngayon. Papatayin kita. Mamatay ka na. Medyo interesante ah. CJ, ulit. Ay naku. Ang braso ko. Ay naku. Kuya, paumanhin. Nagkamali kami. Kami. Hindi namin nakita. Nabastos ka namin. Kung may silbi ang paghingi ng tawad, bakit mo kailangan gawin si Uncle Ha? Kuya. Nagkamali kami. Pakawalan nyo kami. Dugtungan nyo silang dalawa. Pwede na kayong umalis. Magtali-tali na lang. Kumuha ng lubid at itali. Ay itali. Ay itali natin. Ay itali. Huwag lumapit. Tulungan mo na. Dong ba, nababaliw ka na? Ako ang nagbayad sa'yo. Bakit mo siya pinapakinggan? Isara mo ang bibig mo.
Umalis ka na. Bilisan mo. Tara na. Binabati ang host sa pagkumpleto ng misyon. 858.4 nakakuha ng Universal Repair Technique. Nakita ang sugat sa liig ng host. Naayos na ba? Tamang-tama talaga ang pag-ayos na ito. Ang hindi ko lang alam, kung kaya pa bang ayusin ang iba pang bagay. Pakiusap. Pakawalan niyo na kami. Nasa sariling kasalanan. Maghintay na lang kayo kay Uncle Hat. G. Kinglan, bakit ka pumunta sa kwarto ko? Bakit ka ganyan kagalit? Bunso. Noon, bakit hindi ko nakita? Nagalit ka. Ang gwapo mo pala. Itong si G. Kinglan. Ano ang personalidad na nagising? Na naging ganito ka-abstract? Gian, maihihingin ako sa'yo. Tulungan mo ako. Isang magandang babae na parang iceberg. Ngayon ay ganito na ang itsura. Mayroon din akong sariling ambag. Anong nangyayari? Sabihin mo na. Anak na babae. Inaalipusta ng masamang lalaki. Tulungan mo akong paalisin siya. May isang taong nagngangalang Chunan. Siya ang iyong bodyguard, di ba? Tama. Siya ang bodyguard na ipinadala ng tatay ko. Kahit na magaling siya. Pero ayaw ko sa kanya. Sa orihinal na kwento, si Chunan ay parang isang nakatagong henyo na inatasang alagaan si G. Kinglan. Pero sobrang mapaglaro ng lalaki na iyan. Nagsusugal sa palasyo. CJ, pipirmahan ko. Tutulungan kitang alisin siya. Pero sa susunod, huwag ka nang pumunta sa kwarto ko. Nakakaapekto ito ng hindi maganda. Naintindihan ko na. Papa, kamakailan lang nararamdaman ko na hindi normal itong siyan. Hindi siya ganyan dati. Nagdududa ako. Na siyan, maaaring may schizophrenia. Na-research ko na. Sabi nila isang tao. May dalawang uri ng personalidad. Ulitin mo nga. Sabi ko. May schizophrenia siya. Ah, ganun pala. Kaya siguro si Gian nitong mga nakaraang panahon. Malaking pagbabago ng ugali. Lahat ng ito ay may katwiran na. Halo. Oy. Director Lay. Kamusta? Ako si Lau Ji. Ganito kasi. May duda ako sa anak kong si Jan. Na nagkakaroon ng schizophrenia. Ngayon, nanais ko na siya ay ma-admit para sa paggamot. CJ. Ay, tatay, paano sabihin? Sabi ni Director Lee, agad siyang magpapadala ng tao. Xiaobo, kapag pumasok na si Jian sa ospital, kailangan nating gawin ang pagbabago sa tao sa kumpanya. Ay naku, tatay, dapat mong ayusin para sa kuya ang pinakamagandang pasilidad sa medisina at kapaligiran. Si Xiaobo, ang iyong kuya. Kung ikaw lang sana ay marunong makinig. Sana ay marunong kang makinig. Ay naku. Tatay, nasaan si kuya? Siyempre magaling siya. Pero sayang, nabaliw na siya. Anong pinag-uusapan niyo? Anong pinag-uusapan niyo? Gian, sa susunod, hindi na kita makikita. Yung mukha mong nakakainis. Jix Yaoran, kailangan mo talagang matamaan, di ba? Ang mga taong ito ay tiyak na may masamang balak. Pwede bang itanong, ikaw ba si Ginoong Gian? Ako nga. Anong nangyari? Tara na. Ano ang ginagawa ninyo? Tumawag kami. Sabi mo ay may sakit ka. Malubhang schizophrenia. Ngayon ay isa sa ilalim ka. Sa paggamot sa ospital. Gian. Ikaw naman. Ay magpagaling ng mabuti sa ospital. Wala nang pwesto para sa iyo sa Pamilya G. Gian. Magpagaling ka ng maayos. Hihintayin ko ang paggaling mo. Magbibigay ako sa iyo ng bagong posisyon. Kuya. Ingat ka palagi. Paalam.
Isa, magtatag at magpapahusay ng tamang impormasyon tungkol sa kasarian, kalagayan ng katawan at sakit. Siyentipikong ospital. Babalik ako. Kailangan kong patayin sila. Sedatibo. Agad na bang nawala ang bisa nito? Si Gian, di ba? Kailangan mong uminom ng gamot sa tamang oras. Magandang gamutin. Paano ako nakapasok dito? May sakit sa pag-iisip. Hindi ba sinabi sa'yo ng mga tao sa bahay? Sino ang may ganang sabihing may sakit ako sa isip? Kumain ka na ngayon. Kung hindi, may gagawin kami sa'yo. Na may kuryente at ikukulong ka. Ipinapagana ang pangunahing misyon. Magpasya ka. Pumili. Kumain ng gamot ng masigasig. Makipagtulungan sa paggamot. Makamit ang titulong pang-espiritu. Ginoo ng isip. Dagdagan ng 0% sa progreso ng misyon. Piliin ang ikalawa. Tumanggi sa paggamot. Tumakas mula sa ospital. Nakuha ang Diyos na katawan. Hindi tinatabla ng kahit anong lason. Tumaas ang progreso ng misyon ng 5%. Masyado bang mapait ang gamot na ito? Maaari mo bang kunin ang isang bote ng asukal na tubig para sa akin? Ang dami mong tanong. Dito ay isang mental hospital. Kung lalabas ako ng ganito, baka masyadong halata na ako. CJ. Tapos na. Sinabi na ni Director Lee. Nabibigyan niya ng espesyal na pangangalaga si Jian. Ang ganitong paggamot ay aabot ng hindi bababa sa 6 na buwan. 6 na buwan. Nandoon ang kuya. Tiyak na marami siyang pagdaraanan. Si Xiaobo, huwag kang mag-alala. Yung cute niya, mas mabuti rito kaysa sa labas. Nakakainis siya kapag nakikita ko siya. Nakapagbigay na ako sa kumpanya ng abiso. Nakatigil na ang posisyon ni Jian bilang pangulo. Xiaobo, sa panahong ito, ikaw ang tatayo sa posisyong ito. Salamat, Papa. Anong gagawin ni Xiaobo tungkol sa pagsusulit sa gobyerno? Yung batang hamak na iyon. Hindi lalabas ng hindi aabot ng 1 taon at kalahati. Sa panahong ito, sapat na para kay Xiaobo. Maitatag niya ang kanyang otoridad sa kumpanya. Xiaobo, congratulations. Ang posisyon ng presidente ay dapat sa'yo. Huwag kang mag-alala, Dad. Cheers! Talagang magandang araw. Sa ganitong paraan, si Jian ay ipadadala sa mental hospital ng higit sa kalahating taon. Tama nga naman. Ang tatay ko, higit pa dyan, binilinan pa niya. Nabantayan siya ng mabuti. Kaya swak na swak, para mapalaya ako at si Ruyan sa sama ng loob. Balita. Ngayong umaga, sa ikatlong psychiatric hospital ng Jiangsheng, isang pasyente ang nakatakas. May mga nagbibigay ng impormasyon. May malaking gantimpala mula sa ospital. Ito, hindi ba't si Jian iyon? Anong gagawin natin? Hayaan mong tumakbo yung taong yun. Papa, baka mag-report na tayo sa pulis. Malaking bagay ang pagtakas ng taong baliw na iyon. Kahit na siya ay kapatid ko. May punto ka dyan. Tawagan mo agad si Director Lee. Hello, ako ito. Ano? Hindi pa rin nila nahahanap. Anong ginagawa ninyo?
Nandito ako. Nanood ako ng balita. Bakit ka pumasok sa psychiatric hospital? Yung matandang iyon ay niloko ako. Ipinadala ako sa loob. Maraming tao sa labas ngayon. Naghahanap sa'yo lahat. Magulo na rin ang kumpanya ngayon. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Una, pumunta tayo sa bahay mo. Naisip ko na. Gusto kong tulungan ka. Ano ang naiisip mo? Ayoko maging maliit na katulong. Gusto kong maging asawa ng presidente. Hindi ganun kadali. Mula ngayon, gaganti ako. Sa lahat ng nangbuli sa akin, gagawin kong magbayad sila sa kanilang mga ginawa. Kumakain ka ba talaga ng ganitong mga bagay? Ikaw pa namang assistant ng presidente. Ganito lang ang trato sa iyo ng kumpanya. Simula nang maging maliit na assistant ni Ginoong J, parang wala nang tumatanggap sa akin. Ngayon, tinanggal ka sa trabaho. Kasama ako sa gulo. Huwag mag-alala, hindi magtatagal. Babalik tayo sa laban. May paraan ka na. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Siyempre, anong gagawin ko? Saktong subukan. Totoo bang taos puso ka? Bilang asawa ng presidente. May sakit ako, sakto lang. Hindi ako masyadong maganda ang pakiramdam. Maging mahinahon ka. Kaya kong umangkop. Kaya kong maging matigas. Maging malambot din. Malapit na ang oras. Aking Ginoo, pupunta ka sa grupo mamaya. Buksan mo ang server number 14 sa loob ng machine room. Anong server ang bubuksan? Huwag kang makialam. Maghintay ka na lang sa oras na iyon. Manood ka lang ng palabas. Papa. Mamaya, makikilala ko kayong lahat. Mas lalo pa kayong magiging pamilyar. Simula ngayon. Ang pwesto na ito ay sa iyo na. Salamat, Dad. Maraming salamat, Dad, sa pagkakataong ito. Ito ang araw na hinihintay ko, si Jibo. Gian o Gian. Ang posisyon mo bilang presidente ay akin na. Yun nga. Mga kaibigan, magandang umaga sa lahat. Ngayon, ako ang magpapakilala sa inyo. Sa susunod na direksyon ng estratehiya ng grupo. Pakiusap, tingnan ang malaking screen. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kapatid ko, tatay. Si Gian. Kayo rin dalawa. Ngayon, ako naman ang magsasalita ng kaunti. Ikaw, anak na Suel. Nasaan ka? Sa halip na alalahanin kung ano ang ginagawa ko, mas mabuting tingnan mo. Si Jibo sa likod ng mga eksena. Ano na ang mga nagawa? Ito. Nasa kumpanya ito. Kung ikukumpara sa matandang iyon, sino ang mas magaling? Siyempre, ikaw ang magaling. Ginoong Joy, ito ba ay hindi ang iyong sekretarya? Ano, tatay? Siguradong si Gian. Lahat ng lie ay peke. Hindi totoo, tatay. Ikaw walang kwentang bagay. Ang pagtatanghal ni Jibo at Sekretarya Lee. Talagang kahanga-hanga. Gian. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ang gagawin ko? Gusto ko lang lumaban. Gian. Binawi ko. Ang iyong pagkaka-ospital sa psychiatric hospital. Ibalik ka sa iyong posisyon bilang presidente. Direktor Liba. Tungkol sa bagay ni Gian. Hanggang dito na. Desisyon ko ito. Ngayon.
Nasiyahan ka na ba? Nasiyahan? Hindi. Kakakain lang ang aking paghihiganti. Binabati kita, host, sa pagtapos ng misyon. Nakuha mo ang kalikasan ng Diyos. 1,303, hindi natatablan ng lason. Huling tagapangulo, kami ang hindi magandang kapalaran ng pamilya ni Jay. Hayaan ang lahat na tumawa. Ginoong Jay, buti na lang na nandito ngayon. Ay mga kakilala. Kung lumabas ang balitang ito, baka bumagsak ang stocks ng grupo na ito. Tama nga. Sabi ni Ji Tianxiong. Tiyak na bibigyan ko ang lahat dito ng paliwanag. Tara na. Yung tatay, umalis ka. Yung gago na si Jian. Gusto niyang mag-away sa sariling pamilya. Hindi pwede, hindi ako pwedeng maghintay lang. Hoy! Kinyu! Ano man ang gawin mo, huwag mong pabayaan. Kailangan mong ibalik si Jian sa bahay. Kailangan talaga siyang umuwi. Hindi na siya uwi. Ang bahay at ang grupo ay mag-aalab. Jian. Ikaw ang nagpilit sa akin. Jay Xiao. Nandito ka rin. Sino ito? Jian. Sobrang pinahirapan mo kami ni Kingking. Bakit ka pa nandito? Anong pakialam mo? Umalis ka na. Kuya. Nagkamali ako. Kapag may susunod na pagkakataon, hindi na ito magiging ganito kadali. Tara na. Pangunahing misyon. Pumili ka. Piliin. Magbago ng isip, harapin si Xiao Shuang at maglinaw ng hangganan. At humarap ng publiko kailuruyan at humingi ng tawad. Nakuha ang titulo ng Diyos, ang malaking kawalang hiyaan. Ang progreso ng misyon ay nadagdagan ng 20%. Pumili. Magsagawa ng panunumpa sa harap ni Xiao Shuang. Mga bata lang ang namimili. Ang mga matatanda, syempre, ay lahat gusto. Natapos ang misyon. Nakuha ang pambihirang kasanayan na magbago ng anyo. Ang progreso ng misyon ay nadagdagan ng porsyento. Simula ngayon. Sa mga taong iginagalang ako ay magpapakita ng respeto. Siyempre, sa mga taong mananakit sa akin, ako ay magbabalik ng doble. Binabati kita, tagapaglikha, sa pagtapos ng misyon. Nakuha mo ang kakayahang pang-Diyos. Bagong anyo. Maaaring gamitin ng 3 beses araw-araw. Binabati ang host, nakamit ang progreso sa pangunahing misyon. 50% na abot. Gantimpalang pera. Sige, alis na tayo. Si Jian parang may hindi tama sa kanya kamakailan. Si Ruyan, siyang nag-aangkin ng soberanya. Si Jian siya. Ginawa niya ito sa harap ko. Hinalikan niya ang ibang babae. Ayaw na niya sa akin. Yung salot na si Jian. Paano kanya nasaktan ng ganito? Masakit ba? Nanay. Hindi ito kasalanan niya, hindi kasalanan niya. Bakit hindi kasalanan niya? Yung baliw na iyon. Dapat siya ay nasa mental hospital. Mas mabuti na huwag na siyang makalabas habang buhay. Jian. May mukha ka pang bumalik. Tingnan mo kung anong nangyari sa kapatid mo. Sino ang nagkasala sa kanya? May mukha ka pang bumalik. Tingnan mo kung anong nangyari kay Xiaobo. Sino ang nagkasala sa kanya? Nanay. Pakiusap, huwag masyadong maingay. Huwag nang magsalita pa. Sinasabi ko, anong nangyari sa kanya? Mahal kong maliit. Kasing sama ng patay na ina. Humingi ka ng tawad kay Xiaobo. Kung hindi, magpapasok ako ng reklamo. Sasaktan ka ng sinasadya. Nag-activate ng pangunahing misyon. Mangyaring pumili. Pumili. Lumuhod at humingi ng tawad kay Jibo at Kinyu. Hilingin ang kanyang kapatawaran. Natapos ang misyon. Makakakuha ng Diyos na antas na titulo. Mabait na ina, masunuri na anak. Tumaas ang progreso ng misyon ng 10%. Pumili.
Turuan si Kinyu upang magbago at magbagong buhay. Hindi matino ang amang ina. Sadyang pinukol ng suntok. Natapos ang misyon. Nakuha ang mahikang lakas na Lingbo Weibo. Dagdagan ang 5% sa progreso ng misyon. Ikaw. Ikaw ba ay may lakas loob na manapak sa nanay ko? Nasiraan ka na ba ng ulo? Jian. Parang gusto mong magkaganap na gulo. Dinadahas pa niya akong nanay. Ngayon mismo, tuturuan ko siya ng leksyon. Nanay. Nanay. At saka. Noong una, dinala ninyo ako. Sa mental hospital. Hindi ba dapat na pagbayaran na iyon? Jian. Ngayon ba? Pati ang tunay mong ama ay gusto mong saktan. Siyempre, hindi. Ako ay may paggalang sa matatanda at nagmamalasakit sa mga bata. Si Aoyan. Dati kami ang nagkamali. Nandito ang tatay. Humihingi siya ng tawad sa'yo. Sabihin mo. Anong kompensasyon ang gusto mo, Dad? Gusto kong kunin ang 10% ng bahagi ng grupo para masiguro ang aking posisyon sa grupo. Pangalawa, bawiin ang aking kasunduan kay Liu Ruyan. Ipapakilala ko kayo sa lahat. Ito si Xiao Shuang. Dati siyang assistant ko. Pero simula ngayon, siya na ang babae ko. Kumusta po kayo, tito at tita? Kumusta kuya at ate? Tatay. Jian, kailangan mong bawiin ang kasal sa pamilyang Liu at mamuhay kasama ang mga batang bukirin na ito. Nagsasalita ako ng mga kondisyon. Hindi ako humihingi ng iyong pahintulot. Siyempre, pwede mo ring piliing hindi sumang-ayon. Pero huwag mong kalimutan na may hawak ka pang ebidensya sa akin. Ito na ang huli kong babala sa iyo. Sa susunod, hindi na ako magiging kasing mabait. Sang-ayon ang tatay sa iyo. Ayos lang yan. Ngunit, tungkol sa kasal ng pamilya Liu, kung gusto mong mag-withdraw ng kasal, kailangan mong pumunta sa pamilya Liu. Personal na pumunta doon, para sila'y pumayag. CJ, ako mismo ang pupunta sa pamilya Liu para makipag-usap. Xiao Shuang, dito ka na lang matutulog ngayon. Pupunta lang ako sa bahay ng mga Liu. CJ. J. Fiction. J. Tianxiong. Wala kang konsensya. Paano mo nagawa iyon? Tumahimik ka na. Bumaba ka na sa kwarto mo. Mag-isip-isip ka ng maayos. Bumaba ka na. Inay. Yung 10% ng bahagi, talagang ibibigay mo ba sa kanya? O ano pa ang plano mo? Naghihintay ka bang mabaliw si Jian? Pero, Dad, tama na. Ako. Bumalik ka na sa kwarto mo. Si Xiao Shuang, tama. Sige, umupo ka. Pag-usapan natin ang sitwasyon mo. 626.4 binabati ang host sa pagtapos ng misyon. 1,554.4 1,554.4 nakakuha ng natatanging kakayahan, Lingbo Weibo. 2,482.4 2,432.4 2784 progreso ng misyon. 3,085.6 3,085.6 dagdagan ng 5%. Dagdagan ng 5%. Jian. Bakit ka nandito sa bahay ko? Umalis ka na agad. Parang usok. Bakit ganito magsalita si Jian? Dito ka, umupo. Kumain ka ng prutas. Salamat, tiya. Walang anuman. Jian. Noong una, napakabihira mong pumunta sa bahay namin. Ngayon, napakahirap makapunta dito. Tita. Kailangan kitang alagaan ng mabuti. Wag na. Tito at tita. Ngayon ay nandito ako sa bahay ninyo. Gusto mong makipaghiwalay sa inyong anak na babae. Jian, anong sinasabi mo? Gusto mong makipaghiwalay sa akin? Jian. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang kasunduan ng ating mga pamilya. Iyon ay maraming taon na. Ayos na iyon. Paano mo masasabing umatras ka? Na, Jian. Sa bagay na ito, mayroon bang hindi pagkakaintindihan? Kung may pinagdadaanan ka, maaari mo itong pag-usapan ng maayos kay tita. Jian. Parang usok. Nasira na siya sa atin. Normal lang na mahilig maglaro ang batang ito.
Pagkatapos magpakasal na lang siya. Akala mo ba ako bobo? Hayag na siya, kasama ang ibang lalaki. Sa tabi niya. Bakit kailangan mo akong ipasa ang responsibilidad? Gian, huwag kang magsalita ng ganyan. Gian, mali ang ginawa ni Ruyan sa bagay na ito. Sasamahan ko ang tiyuhin mo, para turuan siya ng leksyon. Tingnan mo ang kasunduan sa kasal. Pwede bang huwag nang umalis? Kung hindi ako ang pumasok sa aklat, na nagpakasal kay Ruyan. Pagkatapos ng kasal, nagpatuloy siyang magloko. Tinutulungan ko pa siyang magpalaki ng anak. Hindi ako makalakad ng may ulo. Hindi ko alam. Kayo lang pala ang nagtatago ng katotohanan. Parang iniisip mo, na madali pa rin akong bulihin tulad ng dati. Gian. Akala mo ba gusto kong magpakasal sa'yo? Mom at Dad, ipaalis niyo siya sa kasal. Saka hindi ko naman siya gusto. Nonsense. Gian. Akala mo talaga na hindi ko alam. Ikaw ang talento ng pamilya G. Hindi ka talaga pinahahalagahan ng pamilya G. Hindi pinahahalagahan. Tama nga. Pero ngayon, hindi ko na rin iniinda. Dahil sa pamilya G, walang makakagawa sa akin. Tungkol sa inyo, kung muli kayong manggugulo sa hinaharap, sira ang mga ulo ninyo. Bibigay ako sa inyo ng isang gabi, para mag-isip. Bukas, pumunta kayo sa bahay ko, at pirmahan ang kasunduan sa pag-atras ng kasal. Ginoong Joy, umuwi. Nag-trigger ng pangunahing misyon. Mangyaring pumili ng isa. Baliwalain ang tulong ni G. Kinglan. Natapos ang misyon. Nakuha ang antas ng Diyos. Gabi ng ani. Progreso ng misyon. Dagdagan ng 10%. Piliin ang ikalawa. Magsimula ng may lakas at talunin ang masasama. Iligtas si G. Kinglan. Matapos makumpleto ang misyon, makakakuha ka ng divine skill na hindi masisira. Progreso ng trabaho, dagdagan ng 5%. G. Kinglan, sagutin mo ako sa telepono. G. Kinglan. Directly, makipagkita tayo sandali. CJ. Directly. Kailan? Ipapaalam namin kay Kinglan. Pumunta rin sa programa na iyong ginagabayan. Sige lang. Sang-ayon ako, anak. Kaya pagkatapos ng Kinglan, kailangan mong alagaan kami ng mabuti. Maliit na prinsesa. Wala akong pagkakataon dati. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon na ako. Aalagaan kita ng maigi, mahalin mo ako ng maigi. Ang sarap. Ang ganda. Ang lambing. Uhaw ako. Sakit din ang ulo ko. Bakit ikaw pa? Nasaan si Ate Wang? Kinglan. Umalis na ang iyong ahente. Ngayon, tayo na lang dalawa. Director Lay. Pakiusap, magpakita ka ng paggalang. Magpakita ng paggalang. Maliit na magandang babae. Hindi mo alam. Ganitong pagkakataon. Gaano kahirap makuha. Hayaan mong alagaan kita. Umalis ka. Gian. Bilisan mong tulungan ako. Nasa Fuxing Hotel ako. Kwarto numero 888. May lakas pang humingi ng tulong. G. Kinglan. Ang agent mo. Binenta ka niya. Hindi ako masisi. Ginoo G, saan tayo pupunta? Nasaan ang Fuxing Hotel? Gaano kalayo dito? Gaano kabilis makarating? Mga 10 kilometro mula dito. 5 minuto lang. 10 minuto. Huli na tayo. Limpyo ang lakad. I activate. Sino siya? Nasa harap pa si Ginoong G kanina.
Bakit nawala na? Maliit na magandang babae. Pagkatapos ng gabing ito, ikaw na ang akin. Hindi ko gagawin kang sayang. Ang susunod kong programa, ikaw ang pangunahing tauhan. Sino ka? Tigil. Sino ka? Ako ang tatay mo. Gian. Sa wakas, nandito ka na. Hintayin mong matapos ko siyang parusahan bago tayo mag-usap. Huwag kang lumapit. Binalaan kita. Ako si Director Li Fu. Kung gagawin mo akong masama, hindi mo na ako makakalimutan. At saka, huwag mo nang asahang makapasok si Ji Qinglan sa industriya ng aliwan. Ganito, gagawin kitang walang kakayahang gumalaw. Naglakas loob kang mangbuli kay Ate Qinglan. Gagawin kong, hindi ka makalalaki sa buong buhay mo. Binabati ang host sa pagtapos ng misyon. Nakuha ang mahiwagang kasanayan na hindi matitinag. Tumaas ang progreso ng gawain ng 5%. Huwag kang matakot. Hindi na mangyayari ulit. Walang mang-aapi sa'yo. Jan, salamat sa'yo. Malakas ang suporta ni Li Fu. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Sino man ang darating, ibabalik ko siya. Ano nang nangyari? Kakalabas ko lang sandali. Bakit ganito na? Ate Wang, tinanggal ka na. Qinglan. Ano ang ginawa ko? Gusto mo akong tanggalin? Ano ang ginawa mo? Alam mo sa sarili mo. Gian, pagod na ako. Ihatid mo ako pa uwi. Sandali. Sandali. Hindi mo talaga alam kung ano ang nangyari. Wala akong pakialam dito. Lumabas lang ako sandali. Hindi ba dapat mag-alala si Qinglan? Bumalik na siya, di ba? Totoo. Si Ate Qinglan, bakit kanya tinanggal? Paano ko ba alam? Siguro ayaw ni Qinglan sa akin. Hindi naman. Siyang may kasalanan. Lahat ito dahil sa iyo. Nagsimula na ang mga chismis. Putang ina. Hindi nakipag-ugnayan si Director Wang. Hindi na rin mapagkakatiwalaan si Qinglan. Wala na akong pakialam. Kahit ano paman, nakuha ko na ang mga benepisyo sa dalawang panig. Nakuha ko na lahat. Kahit pa man akong mapatalsik. Basta't nakuha ko na ang pera. Sapat na to para magastos ko ng 10 taon. Gawin. Anong ginagawa mo? Ikaw na traitor. Hahayaan mong lokohin si Qinglan. Buti na lang at dumating ako agad ngayon. Hindi nasira ang reputasyon ni Qinglan. Itapon mula sa itaas. Tara na, Qinglan. Qinglan. Ji Qinglan. Sino ang lalaking ito? Anong pakialam mo? Umalis ka. Naghahanap ka ng gulo. Chunan. Sinabi ko na sa'yo. Ayaw kita. May gusto na akong iba. Pwede bang tigilan mo na ako? Makipag-away ka sa akin. Sino ang mananalo? Sino ang karapat-dapat maging boyfriend ni Qinglan? Ikaw ba ay isang asong ulol? Malinaw na sinabi ni Jai Qinglan na ayaw kanya. Bakit ka pa nakikipag-ubyong sa kanya? Huwag mo na siyang guluhin. Naghahanap ka ng gulo. Chunan, pwede bang huwag mo na akong guluhin? Huwag mo na siyang kausapin. Tayo na. Sandali lang. Dadaan muna ako bago ka magpatuloy. Chunan, ano ba talaga ang gusto mo? Batang ito, palagi na lang nakatayo sa likod ng babae. Lumabas ka, makipagkita sa akin ng mag-isa. Kapatid na silan, hindi ko ba nangakong gagawin? Ang pananggalang mo, mag-alala ka, ipapasa ko ito sa akin. Pwede kitang makipaglaban. Kung matatalo ka, hindi ka na pwedeng makipag-ugnayan kay kapatid na silan sa buong buhay mo. Kung matalo ako,
Mas lalong magsasawa si King Lan sa'yo. Kahit manalo o matalo. Nasa akin ang kalamangan. Huwag nang magsalita pa. Batang ito, pagkatapos kitang saktan hanggang maging baboy ang ulo mo. Tingnan kung magugustuhan pa rin ni King Lan. Ikaw na ito, pango. Makipaglaro sa akin. Ang mahina ay hindi karapat-dapat kay King Lan. Gian. Kahit na nakakainis siya, pero medyo magaling siya. Sige na. Sige, laro tayo. Sige lang. Paano ito posible? Gian. Ang galing mo naman. G. King Lan. Bilang kasama. Bakit hindi ka kailanman tumingin sa akin ng tuwid? Kilalanin mo ang iyong sariling pagkatao. Isa ka lamang sa aking mga bodyguard. Narinig mo ba? Isa ka lang na bodyguard. Huwag mo nang ipakita ang sarili mo sa akin. Kung muling manghihimasok ka kay Ate King Lan, sa bawat pagkikita, putulin ko ang iyong mga kamay at paa. Tara na. G. King Lan. Bumaba ka na. Gian. Tatanungin kita, bakit hindi mo kami sinabihan? Basta pumunta sa bahay ng Liu at nagkagulo. Tingnan mo, parang usok na siya. Anong itsura na? Tungkol sa akin. Siyempre ako ang may karapatan dito. At saka, si Liu Ruyan ang unang nagloko. Bakit ako ang dapat sisihin? Kapatid Liu, tingnan. Hindi naiintindihan ng batang ito. Ano sa tingin mo? Ano pa ang magagawa? Kung natapos ang kasal, natapos na. Pero kami sa pamilyang Liu, kailangan din ng dangal. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Kapatid na Liu, ano bang gusto mo? Noong mga nakaraang taon, ang grupo ni G, halos nalugi, ngunit kami, ang pamilyang Liu, ay tumulong sa inyo. Ito ay ayon sa damdamin at katwiran. Kailangan mo ring magpakita ng kaunting pagsisikap. Kung ganon, handa akong ibigay ang 3% ng shares ng Jai Group. Ano sa tingin mo? 2%. G. Tianxiong, nagbibigay ka ba ng limos? Ano ang gusto mo? Kahit na 10%. Oh, bigyan mo ako ng pondo mula sa Liu ng 1 bilyong. 10% bahagi. 1 bilyong. Kayo ba ay baliw? May dalawang pagpipilian ako sa'yo. O kaya, 10% ng bahagi. 1 bilyong piso sa cash. Kulang pa ng 1 sentimo. Sa kasal na ito, walang atrasan. Kakausap lang natin sila kagabi. Bakit bigla silang nagbago ng isip ngayong umaga? Hindi ba't nakahanap na ng bago nilang kaalyado ang pamilya Liu? Tio Liu, sinabi mo sa akin kagabi, ang mga salitang iyon, gawing hangin sa tainga. Gian, marunong ng martial arts, hindi ka lang nag-iisa. Ngayon ang pamilya Liu ay may mga taong sumusuporta sa likod. Kaya hindi ka namin katatakutan. Dahil hindi kami natatakot. Ipakita niyo na ang inyong mga galaw. Susunod ako. Jiang, sabihin ko sa iyo. Tayo ay parang usok, huwag kang mag-alala, maraming humahabol. Sino ang gusto, siya ang humahabol. Ang kasal na ito hindi niyo maatras. Ngunit ako ay magiging sa ngalan ng Jai Shai Group. Naglabas ng headline. Ayos lang. Subukan mo kung may lakas ka. Si Liu Chonggo, itong matandang ito. Biglang naging matatag. Siguradong may malakas na kakampi na siya. Ano sa tingin mo ang nangyari? Anong gagawin natin? Kahit ano pa ang kanilang suporta. Basta't manghihimasok sila. Titingnan ko silang hindi makagalaw. Mga kamay at paa nila. Itong batang ito. Lalong tumitibay ang liking ko sa kanya. Bakit kaya hindi ko lang magawa? Mas maaga sanang natuklasan. Kagaya ng panahon ko noong bata pa ako. Sobrang pareho talaga.
Igalang ang desisyon ng Jai, Jigao, isang personal na issue sa damdamin, pagwawakas ng kasunduan. Desisyon ng Jai, ang personal na issue sa damdamin ay hindi nakakaapekto sa negosyo ng pamilya, pagwawakas ng kasunduan. Mga susunod na epekto, pakikipagtulungan ng Shi at Liu sa negosyo, independenteng pag-unlad. Sumpaying si Jian. Tatay. Tingnan mo ang lokal na balita. Yung si Jian, nagdaring na ipakalat, ang tungkol sa ating pag-aatras sa kasal. Anong sinabi mo? Itong sinumpang si Ji Tianxiong. Talagang matapang siya. Ako si Liu Songgu. Pwede bang dumaan ang dalawa sa inyo? Sa aking opisina. Magandang araw, Tagapangulo. Magandang araw, Yan, Liu. Ruyan. Sila. Ang tanyag na. Mga mamamatay tao ng Tianbang. Cold Front. Nightingale. Hayaan nilang turuan siya ng mabuti. Nang isang matinding leksyon si Jian. Matagal ko nang ayaw sa kanya. Sino mang maglalakas loob na saktan ang aking minamahal na anak na babae? Siyempre, hindi ko siya palalampasin. Kayo na po, salamat. Tulungan niyo akong turuan si Ji. Lalo na yung Jian. Huwag kayong mag-alala, bahala na kami. Sa wakas, makakabawi na tayo. Makakatikim na kami ng sama ng loob. Kuya, nasa giti ako. Inaabuso ako ng tao. Pumunta ka at iligtas ako. Nasaan ka? Ito ay Aurora Gifts. Hinahabol ako ng mga tulisan. Ayaw nila akong palabasin. CJ, dadalhin na ako. Hintayin ko ang kuya mo. Sandali lang. Pagdating ni Jian, ipapakita natin kay Kuya Lengfeng kung anong klaseng leksyon ang ibibigay niya. Noong una, pinayagan pa niya. Ang laki ng dating mo. Ngayon, kailangan kong maghiganti. Iyon. Andito na ako. Nagmadaling tawagin ako. Parang may binibintang sa akin. Sa wakas, nandito ka na. Ngayon, patay ka na. Hindi ko alam kung mamamatay ako o hindi. Pero siguradong may ilang tao. Kailangan magdusa ng matindi. Siya. Pero si Cold Wind, ang pinakamagaling na assassin sa langit. Kapag nakasalubong mo siya, tapos ka na. Ikaw si Jian. Linisin mo ng dila ang mga sapatos ko. Maaari ko pang isaalang-alang na iwanan kang buo ang katawan. Nag-trigger ng pangunahing misyon. Mangyaring pumili 1,138.8. 1,428.0 mangyaring pumili 1,438.4. Pumili ng isa. 2,366.4 patungo kay Liuruyan at iba pa. Patungo kay Liuruyan at iba pa. Luhod at pakiusap. Dilaan ng maayos ang sapatos ni Lengfeng. Tapos na ang misyon. Nakuha ang sagradong kasanayan. Kasanayan ng buwaya. Dagdagan ng 0% sa progreso ng misyon. Pumili ng dalawa. Talunin si Lengfeng. Turuan si Liuruyan at ang iba pa. Natapos ang misyon. Nakakuha ng kakaibang kapangyarihan. Kontrol ng isipan. Nagdagdag ng 5% sa progreso ng misyon. Dahil sa iyo. Lengfeng, huwag mong bigin ang prinsesa. Patayin mo siya. May malaking gantimpala ang prinsesa. Sasakyan ng langit. May talento ka. Malupit. Huwag kang magulo. Agad mo siyang patayin. Sawa na rin ako sa laro. Halika na. Mapagmataas. Paano pwedeng mangyari to? Sabihin mo na. Paano ka gustong mamatay? Kuya. Alam ko nang nagkamali ako. Dahil sa nanay. Sa ngalan ng mga espiritu sa langit. Pakawalan mo na ako. Huwag mo nang banggitin ang ating ina. Kuya. Hindi na ako mangahas muli. Pakawalan mo na ako. Ito na ang huling pagkakataon.
Sa susunod, wag na ulitin. Hindi kita palalampasin ng basta-basta. Sabihin mo na. Gusto mong turuan kita ng leksyon paano? Jian. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Liu Ruyan. Liu Ruyan. Ang langit ay nasa isip mo. Naghahanap ka ng tao para patayin ako. Ngunit ako ay, may mabuting puso. Maaari kitang patawarin. Jian. Tinitiyak ko. Basta't palayain mo ako. Sa hinaharap, sisiguraduhin kong magbabago ako ng maayos. Buong puso at buong sikap para sa iyo. Binabati kita, host, sa pagtapos ng misyon. Nakuha mo ang supernatural na kontrol sa isipan. Dagdag 5% sa progreso ng misyon. Kontrol sa isipan. Maaaring kontrolin ang isipan ng iba. Utos na ipangako ang kamatayan sa kabilang panig. Maglilingkod ng tapat sa akin. Sa ngayon, 2 tao lang ang maaaring maglingkod. Kontrol sa isipan. Kaya nitong magpakatotoo sa sarili. Mukhang maganda naman pakinggan. Subukan natin si Liu Ruyan. Gusto mong paniwalaan kita, ha? Huwag kang gumalaw. Kontrol ng isip. Ginoong Jian, anong utos? Wala namang ibang bagay. Magsolo ka na lang pabalik. Sige, Ginoo. Mag-ingat ka, Ginoo. Magkakaroon ng mamamatay tao. Naiintindihan ko na. Tara na. Ginoo at ginang mangyaring kumain. Hindi maganda ang pakiramdam ni Xiaoyu. Ginoo. Medyo sumasakit ang tiyan ko. Hindi maganda ang pakiramdam. Magpahinga ka na. Walang pilitan. Bukod dito. Anong pabango ang ginamit mo ngayon? Ang bango nito. Mga karaniwang pabango lang ito. Baka napansin niya na may kakaiba. Impossible. Ang galing ng pagkakadisgis ko. Pati boses ko na imitate ko. Ngayon, si Xiaoyu. Parang iba ang estado niya kumpara sa dati. Hindi masyadong pareho. Buksan ang aking pangitain. Butterfly tattoo. At ang mukha sa likod ng maskara. Seryoso ba? Ay naku, araw-araw na lang kumakain. Ng parehong lasa. Ngayon, gusto kong kumain ng iba. Punta tayo sa restaurant. Ginoo. Ngunit inutusan ko ang chef ngayon. Kakaiba na ang lasa. Ginoo. Ano ang gagawin sa mga pagkain na ito? Ano ang gagawin? Itapon mo. Sayang naman ito. Bakit hindi mo na lang ito ubusin? Ayoko na. Tara na. Lumabas tayo para kumain. Huwag nang magtanong kung bakit. Ang sarap ng almusal. Kung hindi, si Xiaoyu, tawagan natin ang ibang tao para tulungan tayo. Sige na. Sundin na lang ang sinabi ng Ginoo. Ibuos lahat. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala dito. Sige, Xiaoyu. Salamat sa iyong pagsisikap. Sayang, ang pinagsikapan kong pampatulog. Sayang lahat. Nasaan sila? Ginoo. Ang sarap ng almusal. Sayang. Ginoo. Tungkol sa pagkain. Nangingisay ang dila. Normal lang yan. Kailangan pa nating mag-isip ng paraan para ayusin ang wala sa iyo. Sa mga susunod na araw, mas mabuting umuwi ka na sa bahay mo. May mga bagay akong kailangang ayusin sa bahay. Maaari ba kitang matulungan? Maaaring may panganib. Kung nandyan ka, hindi ako makagalaw. Kailangan mong mag-ingat. Sige, aalis na ako. Zero oras. Lumabas ka na.
Palayain si Jibo. Siya. Walang kinalaman dito. Nandito ako ngayon. Para patayin ka. Sa tingin mo, may karapatan ka bang gawin yan? Yung si Leng Feng, kasabwat mo ba siya? Leng Feng. Isa lang siyang panghuling pwesto sa mga mamamatay tao ng Tianbang. At ako ay pangatlo sa Tianbang. Ibig sabihin, katulad mo na walang silbi, may ilan pang ganito. Kayo ay mga mamamatay tao mula sa Liu pamilya. Tila mga ipinadala nyo. Pangatlo sa Tianbang. Ganito lang ang antas. Anong klaseng galaw iyan? Luma ng martial arts. Gusto mong matutunan. Ituturo ko sa'yo. Nais mong mamatay. Kalaban. Murderer sa langit. Ganito lang ang kalidad. Talo na ako. Gusto nyo akong patayin, gupitin. Nasa sa inyo kung ano ang gusto nyo. Kontrol sa isipan. Siguro kontrol ko sa isipan ko. Walang silbi. Ginoo. Pasensya na. Hindi ko dapat tinanggap ang kabutihan ni Liu Chongguo na pumatay sa iyo. Mula ngayon, ang nagtingali ay sa iyo na. Umakyat sa bundok ng mga talim. Bumaba sa dagat ng apoy. Walang pag-aalinlangan. Magandang trabaho. Pagkatapos pakawalan si Jibo, pumunta ka sa silid. Alam na ni Nightingale. Mabilis siyang darating upang maglingkod sa iyo. Tumahimik ka. Kung ikaw ay mag-ingay, o tatawag ng pulis, patayin kita. CJ, naiintindihan ko na. Itong si Liu Chongguo, mukhang nakisama sa isang malaking pamilya. Hindi nakakapagtaka na matigas siya. Pero, itong si Liu Ruyan at si Ying, ngayon, akin na ang lahat ng tao. Ginoo. Gusto mo bang alagaan ng mabuti si Nightingale? Nightingale, ikwento mo sa akin ang mga alam mo. Lahat ng alam mo. Ano ang ginagawa ninyong dalawa sa kwarto? Sino siya? Pamatay sa langit, Nightingale. Nightingale. Nightingale, nakilala na ang dalawang nakatatandang kapatid. Nakakatakot siya. Kaya nga sinabihan mo kaming umalis. Para labanan siya. Tama. Nightingale at ang malamig na hangin noong nakaraan. Pareho silang mga mamamatay na ipinadala ng pamilya Liu. Kaya't ang susunod na hakbang natin ay makipagdigma sa pamilya Liu. Bakit ka nandito? Ruin. Dati, sobrang mahal mo ako. Bakit ngayon ay ganito ka na? Sa mga araw na ito na nasa ospital ako, gaano kita kamahal? Xiao Ji. Ngayon ay ayaw ko nang makita pa kita. Umalis ka na agad. Kung hindi, tatawag ako ng tao. Ruyan, mahal kita. Sobrang mahal na mahal kita. Hindi ako pwedeng wala ka. Dahil ba sa akin ay nasira ka? Kaya't umiwas ka sa akin. Pakawalan mo ako. Liu Ruyan, sobrang tigas ng puso mo. Ako lang ang dahilan kung bakit ako nasira. Ngayon ay niloko mo ako. At nagtatago ka pa sa akin. Tara. Saan ka pupunta? Dahil wala na akong silbi. Hindi na tayo makakapag-asawa sa mundo. Kaya't magkasama na lang tayo sa ibaba.
Tinawag ako ng aking amo. Tara na. Gawin mo na. Para hindi na humaba ang gabi. S-trigger ang pangunahing kwento 719.2. 132 ay trigger ang pangunahing kwento 1322.4. Pakiusap, gumawa ng desisyon 1647.2. 2,200 pumili ng isa 2,250.4. Patawarin ang ginawa ng pamilya Liu 2,578.2. Patawarin ang mga ginawa ng pamilya Liu 2,876.8. 350335032. 3,804 natapos ang misyon 3,804.8. 4,106. Nakamit ang Diyos na titulo 4,106.4. 4,382.0 dakilang tao ng kabutihan sa kasalukuyan 4,732.8. Dakilang tao ng kabutihan sa kasalukuyan 5,034.4. Tumaas ang progreso ng misyon ng 20%. Pumili ng dalawa. Mahigpit na parusahan ang buong pamilya Liu. 2,134.4 kinamkam ang ari-arian ng Liu 2,139.4. 2,760.8 kinamkam ang ari-arian ng Liu 2,760.8. 3,062.4 3,062.4 3,387.2 natapos ang misyon, makakakuha ng random door 3,387.2. 3,588.8 natapos ang misyon, makakakuha ng random door 3,688.8. 3,980.4 natapos ang misyon, makakakuha ng random door 3,970.4. 4,315.2 4,315.2 4,616.8 dumaan sa pintuang ito 4,618.8 4,918.4 maaaring bumalik sa totoong mundo 4,918.4 Ito na ang huling misyon. Sa wakas ay maaari na bumalik sa totoong mundo. Jian, nagawa na. Walang lumabas na anuman. Mga bakas ng gagamba. Patay na si Leng Feng. Tungkol kay Jian, malapit na kayong makita siya. Malapit na kayong makita siya. Anong ibig sabihin nito? Inutusan mong nakatali siya. Ang galing. Sige, Jian. Akala ko hindi ka magkakaroon ng ganito. Lolo Liu. Bakit ka siya pinapikit? Huwag kang gagalaw. Ruyan. Anak na babae. Paano mo magagawa yan kay nanay? Huwag kang gagalaw. Mag-ingat ka, baka mawalan ka ng buhay. Nightingale. Binigyan kita ng napakaraming kabutihan. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na ipagkanulo ako. Binigyan kita ng napakaraming kabutihan. Natatakot ka bang pagtataksilan ako? Lolo Liu. Binabantaan ako ng anak ko ng kutsilyo. Anong nangyayari ngayon? Tito Liu. Tita Wang. Hindi ba napansin ninyo na sila ay dalawang nagbalik loob na? Hindi ba't gusto nyo ang mga bahagi ng AAA Group? Ngayon, ay dapat nating ayusin ang mga account. Jian. Tio, noong nakaraan ay naligaw ka ng landas. Dahil kay Ruyan. Pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataon. Jian. Nasa pamilya Liu. At dahil matagal nang magkaibigan ang pamilya nyo at ang pamilya namin. Pakiusap, patawarin nyo na kami. Patawarin kayo. Huwag nyo nang gamitin ang damdamin para sa akin. May mga mamamatay tao na kayong inarkila. Akala nyo ba na madaling lokohin ako? Nightingale. Paalisin silang ibigay lahat ng pera. Isa pa, ang bahagi ng Liu Group. Ibigay ang 3 bahagi kay Liu Ruyan. CJ, Ginoo. Ruyan. Naiinis ka ba sa akin? Bakit? Ikaw ang aking amo. Naghihirap lang ako. Marahil hindi na ito magtatagal. Baka kailangan kong umalis sa ibang lugar. Amo, ba't ganon? Sobrang labis ang ginawa ni Ruyan kanina. Nagalit ka ba? Pakiusap, wag mong iwanan si Ruyan. Basta't gusto mo. Ano man ang parusa mo kay Ruyan o kay Lang. Jian. Pakiusap, patawarin mo kami.
Pinsan kong lalaki. Anong gusto mo? Sang-ayon kaming lahat. 1 bilyon. Dagdag pa ng 3% sa bahagi. Basta't patawarin mo kami. Anong gusto mo, ibibigay namin sa'yo. Parang usok. Lagyan mo ito ng kasunduan sa paglipat ng bahagi at patatawarin ko kayo. CJ, pipirma ako. Ang pera sa tamang oras ay ilalagay sa aking account. Tulad ng usok, itago mo ang mga bahagi na ito. Salamat, Ginoo. Sige na. Pagod na rin ako. Uwi na tayo. Ingat ka, Ginoong G. Ibibigay ko ang pera bukas. Ipadala ko na lang. Impormasyon mensahe. Magandang umaga, Ginoo G. Ginoo G. Si Xiao at ang iba pang mga shareholder ay narito na. Pakisundan. Ang ganda ni Ginoo G. Gusto ko sanang pakasalan siya. Tama na yan. Sino bang hindi nakakakilala kay Ginoong G? Sobrang daming humahanga. Saan ka pa makakapasok? Magandang araw sa lahat. Halika na, halika na. Bilisan. Ginoong Xiao. Ikaw muna ang magsalita. Ang sitwasyong pinansyal ng J Group sa nakaraang quarter ay maganda at may pangkalahatang pagtaas. Kamakailan ang Pangulo ng Liu Group na si Liu Ruyan ay nagsabi na makikipag-ugnayan sila sa J Group para sa malalim na estratehikong pakikipagtulungan. Ang pakikipagtulungan na ito, ang Liu Group ay mag-iisang bahagi ng pondo. 2 bilyon. Ayos lang. Mga kasama, matapos ang panahong ito, ako ay nag-isip ng mabuti. Mula ngayon, ang posisyon ng chairman ay ipapasa kay Jian. Salamat, Chairman. Salamat sa suporta ng lahat ng mga shareholder. Mula ngayon, ako ang mamumuno sa grupo. Patungo sa kasaganaan. Mabuti. Okay. Ginoo. Katatapos ko lang matanggap ang sulat ng pagtatalaga mula sa grupo. Hindi magtatagal. Matatag na pag-unlad. Sa pamamagitan nito, itinalaga. Kailangan lamang makipagtulungan sa lahat ng gawain, magkaisa at magtulungan upang ang kumpanya ay umunlad. Ang grupo ay dapat makipagtulungan sa lahat ng mga gawain. Ang chairman ng Liu Group, pagkakaroon ng balanse sa benepisyo ng kumpanya at mga patakaran nito. Hindi ito mangyayari ng walang may-ari. Ang iyong pagsisikap at pagtitiyaga. Anong utos ng may-ari? Sabi niya, mag-ingat tayo. Sa galaw ng mga tao sa loob ng grupo. Sabi niya, may mga pasaway sa loob ng grupo. Kailangan nating magtulungan mula sa loob at labas. Tanggalin ang mga kalaban. Tanggalin ang mga kalaban. Sakto lang para sa akin. Tama nga. Huwag kalimutang ipadala sa akin ang listahan. Hindi ko makakalimutan. Ikaw na ang bahala sa bagay na ito. Basta't gusto ng amo. Kahit usok para sa'yo. Ayusin ang daan. Ginoong Joy. Ito na ang huli. Ulat ng pagsasama-sama ng ari-arian. Grupo ng Liu. Magbibigay ng 2 bilyong yuan. Matagal mo na akong sinamahan. Salamat sa iyong pagsisikap. Kapag natapos na ang lahat ng bagay, bibigyan kita ng formal na katayuan. Tinawag ko kayo dito dahil may 2 bagay na nais kong sabihin sa inyo. Nightingale, ikaw na ang bahala sa natitirang Liu na ari-arian sa ibang bansa. Na parang uso, panatilihin mong matatag ang Liu Group upang maiwasan ang mga panggugulo ng mga baliw. Nakaaway. Matapos ang lahat ng ito. Ikaw, talaga bang aalis ka? Hindi talaga dito ang aking tahanan. Pero uwi ako. Babalik ako para makita kayo. Maghihiwalay tayo ng landas.
Sistema. Lahat ng misyon ay natapos na. Buksan ang arbitrary door. Binabati kita, ang misyon ng host ay matagumpay na natapos. Nagsisimula na ang arbitrary door. Sa wakas, nakabalik na rin. Pakiramdam ko. Parang nakapaglakad ako sa isang napakahabang panaginip. Gian. Gusto mo akong iwan? Ruyan. Bakit ka pupunta? Tuwing binubuksan mo ang anuman na pintuan. Sumama na ako. Sa mundong iyon. Ikaw ang aking Panginoon. Dumating na sa tinatawag na mundo ng realidad. Hindi mo ako pwedeng iwanan sa ere. Kailangan mong managot sa akin. Wala akong pakialam sa anumang mundo ng realidad. Sa buhay na ito, kailangan mong managot sa akin. Nag-trigger ng huling nakatagong misyon. Tanggapin ang mga ugnayang dumaan. Natapos ang misyon. Nakuha ang Diyos level na passive. Masayang buhay. Talaga namang, hindi na kita maiiwasan.